kasunduan. Ganoon ba? Sambit naman ni Huang Yu. At lumingon si Huang Yu kay Kaohsiung at sinabing bilang teacher, ito raw ay nag-take advantage sa trail upang e-frame ang kanyang kapwa-guro para sa kanyang personal na kapakanan. At sinabi kay elder mo na ang ganitong klaseng guro daw ay magdudulot pa ng maraming gulo kapag ito ay nanatili sa teaching team. At isinigaw na sa tingin niya raw ay hindi qualified na maging teacher si Kaohsiung. Kailangang tanggalan daw ito ng qualifications ngayon din. Nanlambot naman ang mga tuhod ni Kaohsiung nang marinig ito at siya ay napaupo. At napasabi ito sa kanyang isip na kahit saan daw pumunta ang isang guro ito raw ay nirerespeto ngunit kapag ito raw ay idinismiss ay ibig sabihin daw nun ay ang teacher daw na yon ay mayroong masamang character. At ito raw ay ma-re-record at wala na rong tatanggap dito sa hinaharap. Siya raw ay nagpakahirap na makuha ang kanyang qualifications at ito raw ay mawawala lang ng ganito. Dahil daw ba na-provoke niya ang walang silbing yun. Hindi raw siya makapaniwala rito, hindi niya raw ito matatanggap. At pasigaw nitong sinabi kay Zhang Zuan na hindi pa raw ito nanalo. Si Zhang Zuan daw ay 0 sa Teacher's Qualifications Assessment, at nahulog din daw sa chi deviation ang mag-aaral nito. Kapag ito raw ay nalaman ng Teachers Union madi-disqualify din daw ito pagkatapos ng inspection. Ngunit nangulangot lang si Zhang Zuan at sinabing wala daw siyang pakialam, mauuna naman daw si Kaohsiung. Hindi naman makapaniwala si Kaohsiung sa kanyang narinig at ito ay nawalan ng malay. Napalingon naman si Xiang Bin at sinambit ang pangalan ni Kaohsiung. At sinabi kay Zhang Zuan na wag daw itong magpasobra. Kapag na-disqualify daw si Kaohsiung nang dahil kay Zhang Zuan ito na raw ang susunod. Sinabi naman ni Elder Xiang na ang qualities daw ni Zhang Zuan ay kaduda-duda. At sinabi nito kay Huang Yu at Elder mo na ang lahat daw ng sinabi ni Kaohsiung ay totoo. Sana maasikaso daw ito agad ng Teachers Union at dahan-daang linisin ang academy. Sinabi naman ni Elder mo na kung ito raw ay totoo kailangan daw itong i-reinspect ng Teachers Union. Sinabi naman ni Zhang Zuan na na-underestimate niya raw ang mga taong ito. Magaling din daw ang mga ito na magmanipula ng rules. Mukhang ang mundong ito raw ay pareho lang sa kanyang pinagmulan. Ang mabuting tao ay laging pinagkakaisahan. Kapag hindi raw ito sineryoso ng academy ligtas daw siya at patuloy na makakapagturo. Ngunit kapag ang bagay daw na ito ay ini-report sa Teachers Union siguradong matatanggol daw siya. At kapag nangyari daw yun matutulad siya kay Kaohsiung. Mukhang hindi niya na raw maitatago ang tunay niyang lakas. Umubo si Zhang Zuan at magsasalita na sana ngunit pinutol ito ni Shen Biro at sinabing naiintindihan niya na raw. Hindi na raw kailangang ipagtanggol ni Zhang Zuan ang sarili niya. Nagsalita ito at sinabi kay Elder Xiang na sinabi raw nito na 0 si Zhang Zuan sa Teacher's Qualifications Assessment. Ngunit nang tinanong daw nila ni Elder mo si Zhang Zuan tungkol sa ilang mga tanong sa Teacher's Qualifications Assessment hindi lang ito nasagot ng maayos ni Zhang Zuan, nagawa niya rin dong bigyan ng iba't ibang sagot ang bawat katanungan. Hindi raw naisip ni Shen Biro ang mga sagot na yon. Siya raw ay napahanga sa karunungan ni Zhang Zuan. Paano raw ba ito maipapaliwanag ni Elder Xiang? Sinabi naman ni Baizon na nakumpirma niya rin daw ang karunungan ni Zhang Zuan sa mansion ni Mr. Lu Chen kahapon. At ang lakas daw ng suntok nito ay umabot ng 49 cauldrons, ito raw ay equal sa mga martial artists na nasa peak ng acupoint opening stage. Sinabi naman ni Huang Yu na totoo daw yun, nandoon daw siya at si Mr. Lu Chen nang mangyari yun, mapapatunayan daw nila yun. Dinagdag pa ni Shen Biro na ito raw ay walang sense sa ganong klaseng kapangyarihan daw, paano daw ba mase-0 si Zhang Zuan sa ganon kasimpleng assessment. Sinabi naman ni Mr. Wang na ang Teacher's Qualifications Assessment ay kadalasang isinasagawa sa isang saradong environment ng Office of the Academic Affairs at sila rin ang nag-a-announce nito. Ngunit ngayon daw ay walang nakakaalam. Ang alam lang daw nila si Zhang Zuan ay nasa chi formation stage mula sa Office of the Academic Affairs bago ang holiday at hindi ang tunay na lakas nito. At sinabi ni Shen Biro na ang ibig sabihin daw nun nag-announce sila ng peking results.
Na siya namang ikinagulat ni Elder Shang. Napasabi naman si Elder Mo sa kanyang isip na kaya pala ayaw itong i-mention ni Zhang Zuan. Dahil kapag na-expose daw ang kapwa niya guro ang issue daw na ito ay sisira sa kanyang relationship at reputasyon ng academy. Kaya tiniis na lang daw nitong tawagin na walang silbi. Tiniis niya raw ito ng tahimik kahit siya raw ay na-misunderstood. Si Zhang Zuan raw ay napakadakila. Ito raw ay competent selfless teacher, gusto lang daw nito ng kapayapaan. At galit na inusig ng tatlo si Elder Shang dahil sa kanyang ginawa kay Zhang Zuan. Hindi naman makapaniwala si Elder Shang dito. Ano raw ba ang nangyayari? Saan daw ba nila nakuha ang idea na ito? At maging si Zhang Zuan ay nagulat, ang gusto niya lang daw sabihin ay hindi accurate ang academy, ngunit bakit ganito raw ang nangyari? At sinabi naman ni Elder Shang na at least sabihin daw nila kung bakit siya ang sinisisi ng mga ito. Siya raw ang director ng Office of the Academic Affairs at ang elder ng academy. Bakit naman daw pay frame niya si Zhang Zuan na isa lamang junior teacher? Sinigaw naman ni Elder Mo na hindi raw ba ito obvious. Ang apo daw nito na si Shang Bin ay gustong maging star ng younger generation ng academy. Ganun pa man, si Zhang Zuan daw ay napakalakas at napaka-promising. Siguradong magsta-stand out daw ito at malalampasan ang apo niya, kaya pinagkaisahan nila ito upang maiwasan ito. At ngayon nakikita niya na raw ang whole picture. Ang trial, ang pagpapataas nila sa parusa at iba pang uri ng suppression, ito raw ay manipulado lahat ni Elder Shang. Matagal na raw silang magkaibigan, ngunit hindi niya raw na-realize na napakabulag niya. Sinabi naman ni Liu Yang na siya raw ay witness sa mga pang-suppress ni Elder Shang. Sinabi naman ni Baizon na napaka-obvious daw na pinlano niya ang lahat ng ito. Sinabi naman ni Wang Yun na itinatago daw ng mga pusa ang kanilang mga kuko. At ang lahat daw ng ito ay ginawa ng director upang tulungan ang kanyang apo, nakakahiya raw ito. Hindi makapaniwala si Elder Shang sa kanyang mga narinig. At sinabi sa kanyang isip na hindi niya raw sinupress si Zhang Zuan, inusig niya lang daw ito dahil ipinahiya siya nito ngayon. Ang alam niya lang daw ay napakababa ng teaching skills nito. Hindi niya raw ito kilala. At sinabihan si Zhang Zuan sa kanyang isip na magsalita daw ito. Itigil na raw nito ang pagpapanggap. Maya-maya pa ay napuno ng galit si Elder Shang at sumirit ang kanyang dugo. Sinabi naman ni Elder Mo na ang lakas daw ng loob nito na sumuka-suka ng dugo. Kung siya raw ang makakagawa ng ganito nakakahiyang bagay magpapakamatay daw siya. Sinabi naman ni Shen Biro na paano raw naging director ang ganitong klaseng tao. Sinabi naman ni Mr. Wang na ito raw ay isang elder, ngunit may problema daw sa moralidad nito. Sa tingin niya raw dapat tanggalan nila ito ng qualifications. Napasabi naman si Shang Bin na paano daw nangyari ang lahat ng ito. Makikita namang lumulutang ang mga droplets ng dugo ni Elder Shang at napasabi ito sa kanyang isip na bakit daw. Nagalit daw siya ng sobra na siyang naging dahilan upang siya ay sumuka ng dugo. Ngunit bakit napaka-comfortably daw ng pakiramdam niya? Pakiramdam daw niya na-re-release ang kanyang bad tension. Maya-maya pa ay bumalik ito sa wastong pag-iisip at isinigaw ang pangalan ni Zhang Zuan. Hindi niya raw kayang i-clarify ang bintang na pang-suppress. Ngunit paano naman daw ang mag-aaral nito na nahulog sa chi deviation? Paano raw ito maipapaliwanag ni Zhang Zuan? Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang original daw na Zhang Zuan ang nakagawa nito, mukhang hindi niya raw ito maaayos. Sinigaw naman ni Elder Shang na ayaw daw ba itong aminin ni Zhang Zuan. At inutusan nito ang lalaki na kunin si Zhao Yanfeng sa classroom ni Mr. Luzon at dalhin dito. Sumunod naman ang lalaki. Napatanong naman si Mr. Wang na hindi raw ba si Mr. Luzon ay ang star ng Hongchan Academy. Sumagot naman si Shen Biro ng oo, ito raw ang pinakatanyag na guro sa academy. Napatanong naman si Elder Mo na bakit daw tumanggap ng mag-aaral si Mr. Luzon na nahulog sa chi deviation. Napasabi naman si Zhang Zuan na base daw sa kanyang previous memory ang mag-aaral daw na ito ay tumigil na sa pagpasok sa kanyang klase mula nang mahulog ito sa chi deviation.
At ang dating nagmamay-ari ng kanyang katawan ay nahiya kaya binaliwala na lang ito. Ngunit bakit daw napunta ang mag-aaral na yon kay Mr. Luzon? Sinabi naman ni Elder Shang na si Zhao Yanfeng daw ay nahulog sa chi deviation at nawala ang foundation nito. Magda-drop out na raw sana ito ngunit ito raw ay tinanggap ni Mr. Luzon. At matapos ang ilang buwang paggabay na-resolve na raw ang problema ng mag-aaral. Narating na raw nito ang peak ng breath gathering stage at ito raw ay magbi-breakthrough anumang oras. Napasabi naman si Mr. Wang na hindi lang daw tinulungan ni Mr. Luzon ang mag-aaral na makarecover mula sa chi deviation, tinulungan din daw nito ang mag-aaral na maabot ang peak ng breath gathering stage. Deserve daw talaga nito ang kanyang reputasyon. Maya-maya pa ay sinabi ng lalaki na nandito na raw si Zhao Yanfeng. At binati ni Zhao Yanfeng si Elder Shang. Tinanong naman ito ni Elder Shang kung kilala niya raw ba ang taong ito. At nagkatitagan nga ang dalawa. Naiinis namang sinabi ni Zhao Yanfeng na ito raw ang dati niyang guro na si Zhang Zuan. Sinabi naman ni Elder Shang na narinig niya raw na nahulog ito sa chi deviation matapos turuan ni Zhang Zuan, totoo raw ba ito? Sumagot naman si Zhao Yanfeng ng oo at buti na lang daw at tinulungan siya ni Mr. Luzon. Dahil kung hindi natatakot daw siya na baka wala na siyang silbi ngayon. At sinabi ni Elder Shang kay Elder Mo at Wang Yu na narinig daw ba nila ito. Wag na raw muna nilang isipin ang tungkol sa assessment ngayon. Malalaman din daw nila kung ano ang nangyari doon. Ang pag-usapan daw muna nila ngayon ay ang katotohanang nahulog ang mag-aaral na ito sa chi deviation sa ilalim ng gabay ni Zhang Zuan. At nandito na raw ang biktima, nakukumbinsi na raw ba sila? Sumagot naman si Elder Mo na magpapatuloy ang inquiry. At sinabi ni Elder Mo kay Zhang Zuan na nahulog daw nito ang kanyang mag-aaral sa chi deviation. Ito raw ay sapat na upang matanggalan ito ng qualifications. Makikita naman ang concern sa mukha ni Wang Yu para kay Zhang Zuan. Sinabi naman ni Elder Shang kay Zhang Zuan na may sasabihin daw ba ito para sa kanyang sarili. Kung pakiramdam daw nito na nagkakamali sila ito na raw ang pagkakataon upang ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ngunit depende raw ito kung tatanggapin ni Zhao Yanfeng ang kanyang excuse. Sinabi naman ni Zhang Zuan na anong nagkakamali. Talaga rong nahulog ito sa chi deviation sa ilalim ng gabay niya. Napasabi naman si Elder Shang na alam niya raw na ide-deny ito ni Zhang Zuan. Ngunit nagulat ito nang inamin ni Zhang Zuan ang lahat. At sinabi sa kanyang isip na napakabilis daw nitong sumagot, may pinaplano na naman daw ba kaya ito. Nagsalita naman si Zhang Zuan na syempre aaminin niya raw yun. Kailangan niya raw aminin kung ano ang kanyang ginawa. Napasigaw naman si Elder Shang na mabuti naman. At tinanong si Elder Mo at Wang Yu kung narinig daw ba nila ito. Nahulog daw ni Zhang Zuan sa chi deviation ang kanyang mag-aaral. At ni hindi man lang daw ito nagsisisi. At mukhang proud na proud pa raw ito. Ang ganitong klase ng tao raw ay hindi qualified na maging teacher. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ito raw ay hindi big deal. At sinabing napakatanda na raw ni Elder Shang ngunit na-excited pa rin ito. Hindi raw ba ito nag-aalala na baka hindi ito kayang i-handle ng kanyang puso at mamatay na lang bigla. Galit na galit namang napasigaw si Elder Shang na ano raw bang klaseng nonsense ang pinagsasasabi ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Zhao Yanfeng na ito raw ay nag-aaral ngayon kay Mr. Luzon. At siguro naman nag-improve na ito ng husto. At sinabing ipakita raw nito ngayon ang kanyang kakayahan. Nagulat naman si Zhao Yanfeng nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na pinag-uusapan daw ng lahat na nahulog siya sa chi deviation sa ilalim ng gabay ni Zhang Zuan, ngunit ang gusto raw nito ay ang makita ang kanyang kakayahan ngayon. Ano raw ba ang nangyayari? Sinabi naman ni Wang Yu kay Zhang Zuan na sa tingin niya raw dapat i-explain ito ang tungkol sa chi deviation ngayon. Dahil what if daw kung tama raw talaga ang pagtuturo nito ngunit mayroon lang talagang nangyaring mali. Nagsalita naman si Zhao Yanfeng at sinabing tinanong niya raw si Mr. Luzon tungkol sa cultivation method ni Zhang Zuan. At sinabi daw ni Mr. Luzon na mali ang cultivation method na itinuro nito.
Dahil kapag sinunod daw ang cultivation method na iyon ay hindi raw talaga maiiwasan na mahulog sa chi deviation. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag na raw itong magsalita, magpakita na raw ito ng set ng boxing techniques. Upang malaman niya raw kung may progress ba ito. Nagtaka naman si Huang Yu nang marinig ito. At sinabi kay Zhao Yanfeng na makinig daw ito kay Zhang Zuan, magpakita na raw ito ng boxing techniques. At sumunod naman si Zhao Yanfeng. At ito nga ay nag-perform ng boxing techniques. Napasabi naman si Elder Mo na bata pa raw ito pero mayroon na raw itong magandang control sa kanyang lakas. Sinabi naman ni Mr. Wang na magaling daw ang teknik nito, mayroon daw itong malaking potensyal. Napasabi naman si Elder Shang sa kanyang isip na natanggal na raw ni Mr. Luzon ang effects ng chi deviation. Ano pa raw ba ang makikita ni Zhang Zuan dito? Samantala mapapansin naman na nakapikit si Zhang Zuan habang nag-perform ng teknik si Zhao Yanfeng. Hindi naman makapaniwala si Elder Shang nang makita ito at siya ay napamura. At napasabi ito sa kanyang isip na inutusan daw ni Zhang Zuan na mag-perform ng boxing technique si Zhao Yanfeng, ngunit hindi niya raw ito tinitingnan. Ano raw ba ang problema nito? Tama na ba yun? Tanong naman ni Zhao Yanfeng. Iminulat naman ni Zhang Zuan ang kanyang mga mata at sumagot ng oo. Sinabi naman ni Elder Shang na tigilan na raw nila ang pagsasayang ng oras dito. At dahil inamin na raw ni Zhang Zuan ang lahat at ito raw ay kayang i-testify ni Zhao Yanfeng, umamin na raw ito na guilty siya. Hindi na raw nito kailangang paguluhin pa ang lahat. Sumagot naman si Zhang Zuan ng teka lang. Dahil daw sa gusto ni Elder Shang na ipaliwanag niya ang lahat, gagawin niya raw ito. At sinabing sa katunayan daw sinadya niyang ihulog sa chi deviation si Zhao Yanfeng. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Natawa naman si Elder Shang sa pag-amin ni Zhang Zuan at sinabing sinadya raw nitong turuan ng mali ang kanyang mag-aaral at sinadlak ito sa kapahamakan. At sinabi kay Elder Mo at Huang Yu na wala na rong duda tungkol dito, hindi ba? Hindi naman nakaimik si Elder Mo. At napasabi naman si Huang Yu na inamin na raw ni Zhang Zuan ang lahat, hindi niya na raw ito matutulungan kahit pagustuhin niya. Napasabi naman si Zhao Yanfeng na hindi niya raw alam kung ano ang nagawa niya kay Zhang Zuan. Bakit sinubukan daw siyang patayin nito? Sinadya raw siyang turuan nito ng mali upang mahulog sa chi deviation. Bakit daw ba? Napabuntong hininga naman si Zhang Zuan at sinabing mukhang hindi pa rin daw ito nakukuha ni Zhao Yanfeng. Makuha ang ano? Galit na sambit ni Zhao Yanfeng. At sinabi sa kanyang isip na sinadya raw nito ang lahat. Ano raw ba ang dapat niyang makuha? Kamatayan. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na mukhang hindi rin daw ito nakuha ng dalawa. Makuha ang ano? Sambit naman ni Huang Yu at napasabi sa kanyang isip na sinadya raw ni Zhang Zuan na magturo ng mali. Ano raw ba ang dapat na makuha doon? Makuha kung paano mo sadyang patayin ang mag-aaral mo, sambit naman ni Elder Mo sa kanyang isip. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na dahil wala rong nakakuha rito ipapaliwanag niya raw ito. At sinabing ang mag-aaral daw na ito ay ipinanganak na mayroong block meridians. Block meridians, o sisa naman ni Huang Yu. Sinabi naman ni Huang Yu sa kanyang isip na ito raw ay hindi isang uri ng physics kundi isang sakit. Ang tao raw na ganito ay mayroong nodes sa kanilang meridians na nagiging sanhi upang hindi makadaloy ang chi sa buong katawan. Kahit nakakapag-cultivate sila limitado lang daw ang maaabot nila. Pinakamataas na raw ang level 1 stage. Napaka-imposible na raw na marating nila ang level 2 stage. Napasabi naman si Elder Mo na pinanganak na mayroong block meridians, ang ibig daw bang sabihin ni Zhang Zuan Nagtaka naman si Zhao Yanfeng sa sinabi ni Zhang Zuan. Ito raw ay imposible. Wala raw siyang nararamdaman na resistance kapag nagko-cultivate siya. Napaka-imposible daw na siya ay mayroong block meridians ng pinanganak. Walang resistance, sambit naman ni Zhang Zuan. At sinabing hayaan daw siyang magtanong nito. Bago raw ba ito nahulog sa chi deviation, nakakaramdam daw ba ito na kinakapos siya sa paghinga habang nagko-cultivate? At sa tuwing ito raw ay nag-iipon ng chi, nararamdaman daw ba nito na parang pinupunit ang kanyang katawan mula sa loob?
Nagulat naman si Zhao Yanfeng at tinanong si Zhang Zuan kung paano niya raw ito nalaman. Napatanong naman sa isip ang dalawa kung ito raw ba ay totoo. Sumigaw naman si Elder Shang na wala raw sa katwiran si Zhang Zuan. Ano raw ba ang connection ng Block Meridian sa Qi Deviation? Ganoon ba ang iniisip mo? Tanong naman ni Zhang Zuan. Kung ganoon daw sabihin daw ni Elder Shang kung ano raw ba ang characteristics ng Qi Deviation. Sumagot naman si Elder Shang na kapag nahulog daw sa Qi Deviation ang isang tao, ang kapangyarihan daw nito sa loob ng katawan ay mawawala sa kontrol. Mawawala raw ito sa sarili at parang mababaliw. Maya-maya pa ay mayroong napagtanto si Elder Shang. Ang ibig daw bang sabihin ni Zhang Zuan sinubukan niyang basagin ang mga nodes upang ma-unblock ang meridians ng mag-aaral sa pamamagitan ng paghulog nito sa Qi Deviation. Napasabi naman si Huang Yu na ito raw ay imposible. Ginamit ang Qi Deviation upang ma-unblock ang mga meridians. Napasabi naman si Elder Mo na napaka-crazy daw nito para maging totoo. Ang idea daw na ito ay babago sa buong cultivation world. At sinabi naman ni Zhang Zuan kay Zhao Yanfeng na hayaan daw siyang magtanong nito. Pagkatapos daw ba nitong sumailalim sa Qi Deviation nararamdaman pa raw ba nito ang kanyang nararamdaman noon sa tuwing nagko-cultivate siya? Nagulat naman si Zhao Yanfeng nang marinig ito at sumagot na hindi na raw kahit kailan. At napasabi ito sa kanyang isip na kapag nagko-cultivate daw siya noon parang sasabog ang buo niyang katawan. Ngunit pagkatapos niya raw mahulog sa Qi Deviation nawala na raw yun. Ang akala niya raw iyon ay dahil kay Mr. Luzon. Hindi raw ba kaya ito ay dahil kay Zhang Zuan? Sinabi naman ni Zhang Zuan na ang power daw ay bayolenteng raragasa kapag nahulog ang isang tao sa Qi Deviation. Ngunit maaari din daw nitong ilabas ang mas malakas pa na power ng isang tao. Hindi man daw nito tuluyang ma-unblock ang mga meridians ngunit matatanggal naman nito ang mga sintomas at mas magiging payapa ang daloy ng Qi. At gusto raw itong resolbahin ni Zhang Zuan nang hindi sinasabi kay Zhao Yanfeng. Kaya ihinulog niya ito sa Qi Deviation. At mayroon pa raw sanang follow-up step si Zhang Zuan upang mas mapadali ang pag-angat ni Zhao Yanfeng ngunit ito raw ay umalis ng walang problem at siya ay itinuring na kalaban. Nagulat naman si Zhao Yanfeng nang marinig ito. Sinabi naman ni Elder Shang na iyon daw ay bullshit at napaka-imposible daw nun at kung talaga rong ganon kung ipinaliwanag niya raw ito kay Zhao Yanfeng hindi raw ito aalis. Sinabi naman ni Zhang Zuan na iyon daw ay Qi Deviation at mahirap kontrolin kaya kapag sinabi niya raw kay Zhao Yanfeng yun siguradong natatakot ito at hindi papayag. Sinabi naman ni Elder Shang na kahit gaano pa raw kagaling magsalita si Zhang Zuan hindi raw nito mapapatunayan na kayang maka-unblock ng meridians ang Qi Deviation. Hindi raw siya naniniwala rito. Sinabi naman ni Zhang Zuan kay Zhao Yanfeng na alam niya raw na ito ay nakakagulat at hindi na raw mahalaga kung maniwala ito o hindi. Sinuri niya raw ang katawan ni Zhao Yanfeng at napag-alaman niya raw na ito ay nakarating sa peak ng level 1 breath gathering stage. At isang hakbang na lang daw upang ito ay mag-breakthrough. At tinanong ni Zhang Zuan si Zhao Yanfeng kung sa tingin ba nito gaano ito katagal bago mag-breakthrough sa kanyang normal cultivation. Sumagot naman si Zhao Yanfeng na ayon daw kay Mr. Luzon na kapag nagtrabaho daw siya ng walang kapaboran mararating niya raw ang level 2 nanograms dantian formation stage sa loob ng 6 na buwan. Napasabi naman si Mr. Wang na ang talent daw ni Zhao Yanfeng ay mediocre at mukhang mahihirapan daw itong mag-breakthrough sa loob ng 6 na buwan sa gabay ni Mr. Luzon. Sumang-ayon naman si Shen Biro at sinabing ang judgment daw ni Mr. Luzon ay reasonably. Samantala, sinabi naman ni Zhang Zuan na anong 6 na buwan, hindi na raw iyon kailangan. Kaya niya raw itong matulungang maka-breakthrough sa loob lang ng 1 oras. Nagulat naman si Mr. Wang at napasabi si Shen Biro na ito raw ay imposible. Sinabi naman ni Elder Mo na mahihirapan na nga rong maka-breakthrough si Zhao Yanfeng sa loob ng 6 na buwan tapos sasabihin daw ni Zhang Zuan na kaya niya ito gawin sa loob lang ng 1 oras. Sinabi naman ni Elder Shang na ang cultivation daw ay hindi kasing simple lang ng pagkain at pag-inom.
Ang lahat daw ay ginagawa ng step by step at hindi mabilang na accumulations. Hindi raw ito magagawa sa ilang buwan lang tapos sasabihin daw ni Zhang Zuan na sapat na ang isang oras. Bakit, hindi kayo naniniwala sa akin? Sambit naman ni Zhang Zuan. Napaisip naman si Zhao Yanfeng na ginamit daw ni Zhang Zuan ang chi deviation upang ma-unblock ang kanyang meridians. Isang guro na makakapagpa-break sa kanya na ganoon kadali mukhang ito raw ay nagsisinungaling. Maya-maya pa ay tinapik ni Zhang Zuan ang balikat ni Zhao Yanfeng at sinabing hindi niya raw ito masisisi kung ayaw nitong maniwala dahil siya ang dahilan kung ito ay nahulog sa chi deviation. Ngunit kung sasayangin niya raw ang opportunity na ito maghihirap pa raw ito ng 6 na buwan o higit pa. Napasabi naman si Zhao Yanfeng sa kanyang isip na totoo raw ang sinabi ni Zhang Zuan tungkol sa block meridians. Tapos tutulungan daw siya nito na mag-breakthrough mula sa level 1 stage. Ito raw ay tila isang panaginip. Paano raw kaya kung talagang kayang gawin iyon ni Zhang Zuan sa loob lamang ng isang oras? Maya-maya pa ay napakap desisyon si Zhao Yanfeng na susubukan niya raw ito. Nakangiti namang sumagot si Zhang Zuan ng mabuti, hindi niya raw ito pagsisisihan. Maya-maya pa ay inutusan ni Zhang Zuan si Zhao Yanfeng na umupo ng naka-cross legs at linawin daw nito ang kanyang isip. Siya raw ay gamit ng silver needle upang matulungan ito na maklear ang kanyang acupoints at itaas ang concentration ng kanyang chi. Kailangan lang daw maabot ni Zhao Yanfeng ang Dantian formation state ng step by step. At sumang-ayon naman dito si Zhao Yanfeng. At umupo na nga ito. Makikita namang nilagyan ni Zhang Zuan ng chi ang silver needles at itinusok ito sa ulo ni Zhao Yanfeng. At makikita nga ang pag-release ng chi at si Zhao Yanfeng ay nag-breakthrough papunta sa early stage ng level 2 Dantian formation stage. At napasabi ito sa kanyang isip na nagawa niya raw ito. Sa loob ng napakaikling oras. Na siya namang ikinagulat ng lahat. Napasabi naman si Elder Wang na natulungan daw ni Zhang Zuan na maka-breakthrough ang mag-aaral sa loob ng napakaikling oras. Napasabi naman si Elder Mo na tama raw ba ang nakikita niya. Ito raw ay random lang na tinusok ni Zhang Zuan, paano niya raw ito nagawa. Maya-maya pa ay yumuko si Zhao Yanfeng at taos pusong nagpasalamat kay Zhang Zuan. At napasabi sa kanyang isip na pinagdudahan at ininsulto niya raw ito nung una tapos iniwan niya ito at sumama kay Luzon. Kung magkakaroon daw ng pagkakataon mag-quit daw siya kay Mr. Luzon at babalik muli sa klase ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Mr. Wang na noong nagbi-breakthrough daw siya sa level 1 stage ang hirap daw ng pinagdaanan niya. Kung mayroon lang sanang Zhang Zuan sa panahon na yon. Maya-maya pa ay nagsalita ito at sinabi kay Zhang Zuan na alam niya raw na average ang anak niya na si Wang Sao, ngunit pag tinanggap daw ito ni Zhang Zuan pati raw siya ay magiging mag-aaral nito. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig. Nagalit naman si Baizon at sinabi kay Mr. Wang na ito raw ay walang hiya. Bakit daw nito pinipilit si Zhang Zuan na tanggapin silang dalawa ng kanyang anak ni Zhang Zuan? At sinabihan ni Baizon si Zhang Zuan na wag niya raw itong pansinin. Siya raw ang tingnan nito. Siya raw ay nasa level 5 na ng power strength ng stage. Gusto niya rong maging mag-aaral ni Zhang Zuan. At kung pakiramdam daw ni Zhang Zuan na hindi ito proper dahil siya ay young lord, maaari niya rong abandon ang kanyang title. Na siya namang ikinagulat ni Shen Biro at Mr. Wang at maging ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na pag-usapan na lang daw nila ito mamaya. At tinanong nito si Zhao Yanfeng na iniisip pa rin daw ba nito na nahulog ito sa chi deviation dahil hindi siya marunong magturo. Sinabi naman ay Zhao Yanfeng na sinubukan daw siyang tulungan ni Zhang Zuan ngunit siya ay hindi naging grateful. Sana mapatawad daw siya ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay tinanong ni Zhang Zuan si Elder Shang kung mayroon pa raw ba itong sasabihin. Ngunit hindi ito umimik at napasabi sa kanyang isip na hindi niya raw maipaliwanag ang tungkol sa assessment. At ngayon ay iniisip na raw ng mag-aaral na ang pagkahulog nito sa chi deviation ay upang matulungan ito sa kanyang cultivation. Nangangatog na sabi ni Elder Shang.